sigurado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay may isip ng isang individual na ito ay masarap. At sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #Healthy Living Eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay, gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 9 sa buwan ng Marso, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng diesel, tataas ng hanggang 24 pesos kada litro. Pagpapatupad naman ng dambuhalang increase, gagawing utay-utay ng Department of Energy. Pangulong Bongbong Marcos formal nang hihilingin sa Kongreso ang emergency power para sa pagtapyas ng excise tax sa langis. Mahigit 6 na pong gasolinahan sinilbihan na ng show cause order ng Department of Energy dahil sa maagang pagtataas ng presyo ng petrolyo. Taas pasahe inaasahan dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. LTFRB mag-a-adjust ng rekomendasyon. Singil sa kuryente, naku po, posibleng sumipa ng 16%. Bunsod naman ang global oil crisis. Piso sumadsad sa panibagong record low kontra dolyar, nagsara sa 59 pesos and 50 centavos. Attorney Balikod at 18 nagpakilalang dating marine na reklamo ng libel at cyber libel sa NBI, reklamong perjury, inihain na rin sa DOJ. 16 na ari-arian ni Zaldico pansamantalang pinasasamsam ng pamahalaan. LPA sa labas ng Philippine Air Responsibility, bantay sarado naman ang Pag-asa, may medium chance
na maging bagyo. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, kapit po tayo mga motorista at mga mananakay. Ihanda na ang bulsa dahil sa abiso ng Department of Energy naglalaro sa 17.50 hanggang 24.25 pesos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang aabot naman sa 7 hanggang 13 piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Nasa 32 to 38.50 naman ang itataas sa presyo ng kerosene. Ito na ang ikasyam na price hike para sa gasolina at pang-11 sa diesel at kerosene sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan. Formal na ang hihilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na mabigyan siya ng emergency powers para maibaba ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito'y sa gitna ng pagsirit ng halaga ng krudo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Nabatid kay Palace Press Officer Claire Castro na ngayong araw magsusumite ng formal request ang Pangulo sa Kongreso sa pamagitan ng Department of Energy. Una nang binanggit ni Pangulong Marcos na kanyang ikinukonsidera ang paghihingi ng pansamantalang kapangyarihan para mabawasan ang excise tax sa langis kapag umabot sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Tiniyak ng presidente na magiging pansamantala lang ang excise tax reduction habang mayroong krisis para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukas naman ang liderato ng Senado at Kamara na pag-aralan ang proposal ni Pangulong Marcos. Samantala, aabot sa mahigit 6 na pong gasolinahan ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy sa loob ng 24 oras. Dahil sa kabiguan naman tumalima sa tamang presyuhan. Personal ng pinuntahan ni Energy Undersecretary Wimpy Puentebella ang 3 sa mga ito para isilbi ang kautusan sa Bagong Ilog, Pasig at sa Fairview sa Quezon City. Naglalaro ng mula 42% hanggang 54% ang naging taas presyo ng mga ito sa nakalipas na linggo dahil wala pa naman ng opisyal na anunsyo. Ayon kay Puentebella, karamihan sa mga may violation ay nandito sa Metro Manila pero mayroon ding mga pasaway sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao at kung hindi makapagpapaliwanag ang mga ito ay posibleng kansilahin na at bawiin ang kanilang Certificate of Compliance. Narito si Puentebella. So pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, pwede po tayong pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama o hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case kung may makita pa yung ating mga abogado sa Department of Energy. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung pong pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan kung hindi po sumusunod at makansila po ang kanilang Certificate of Compliance. Kailangan basahin pong maigi ang Oil Deregulation Law. Kasi hindi sinasabi sa Oil Deregulation Law na walang kapangyarihan ng gobyerno para proteksyonan ang ating mga kababayan. Samantala, mariing kinundi na sa Senado ang umunoy ang mapagsamantalang pagtataas ng presyo ng mga kumpanya ng langis sa gitna ng nararanasang krisis sa petrolyo. Kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Energy o DOE na imbestigahan ang mga gas company na sobra-sobra ang ipinapataw na patong sa bawat litro ng kanilang produkto. Ibinunyag ng senador na may isang small player na nagbebenta na ng 105 pesos kada litro ng diesel at 90 pesos sa gasolina. Bagay na tinawag niyang garapalang taas presyo na nagpapahirap sa mga tsuper at ordinaryong mamamayan. Nagpaalala naman si Senate Pro Tempore Ping Lacson na labag sa batas ang premature increase o ang maagap na pagtataas ng presyo base sa Downstream Oil Industry Deregulation Act at Consumer Act of the Philippines. Hinimok ni Lacson ang publiko na agad i-report sa PNP at mga LGU mga gahamang gas stations upang mapanagot sa batas.
24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, inilutang ng Department of Energy ang posibilidad na maghanap na rin ang gobyerno ng bagong suppliers ng petrolyo sa gitna ng bakbakang Amerika, Israel at Iran. Sabi sa DCRH ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring ang government-to-government negotiation ay kanilang ikonsidera worst comes to worst. Ayon sa kalihim, pang 8 linggo o hanggang Abril pa ang supply ng petrolyo sa bansa at may mga paparating ng delivery, partikular na mga nakakabiyahe na bago sila sumiklab ang digmaan. Hinimok naman ni Garin ang oil companies na umorder na ng petrolyo ngayon dahil baka abutin pa ng 1 buwan bago ito dumating. Kusang titigil na lamang sa pamamasada ang mga tsuper dahil sa kaguluhan na dulot ng sobrang taas ng presyo ng krudo. Ito ang naging pahayag ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP President Orlando Marquez sa panayam sa programang Damdaming Bayan. Kasunod ng posibleng tigil pasada ng mga tsuper bilang protesta sa mataas na presyo ng petrolyo ngayon dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Marquez, magkakaroon sila ng pagpupulong ngayong araw para magdeklara ng formal na petsa para sa kilos protesta. Pero giit ng pinuno ng Transport Group, wala na talagang kikitain ang mga driver kung magtutuloy-tuloy ang oil price hike at mapipilitang maghanap na lamang sila ng ibang trabaho para solusyonan ang kalam ng sikmura. Pakinggan po natin at panoorin natin ito. Ikitigil na namin kung talagang hindi na kami kikita, talagang mag-construction workers na lang po kami dahil sigurado pa na mayroon kaming pambili ng 1 kilong bigas. Samantala, maaari namang sumipa ng 16% ang singil sa kuryente dahil sa global oil crisis increase epekto ng Iran war. Sa press conference sa Taguig City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bata ito sa ginawang simulation ng DOE. Paliwanag ng kalihim, kung tataas ang presyo ng petrolyo, tataas din ang electricity rate. Galing nga niya ang gas import ng Pilipinas sa Qatar na sarado ngayon kaya kailangan ng humanap ng alternatibo. Bukod dito, sinabi ng Energy Secretary na triple na ang presyo ng liquefied natural gas pero may mga solusyon naman ang gobyerno gaya ng malampaya. Naritong muli si Garin. If petroleum products increase, power will also increase. Not by the same rate probably, but it will increase. We have done our simulations also and we're trying to work out na baka we can contain the increase or wag na siya magmagan. Why is there a possible increase? Because coal only had a slight increase but the transportation insurance is more expensive now. Not gas or LNG, the imported gas natin, comes from basically from Qatar, which has closed down. So we have to find other alternatives. And Samantala, inaasahan na magiging mas mataas ang panukalang provisional na taas pasahe dahil sa pagsipa ng halaga ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, naunang nagrekomenda ang ahensya ng provisional fare increase batay sa presyuhan na 60 pesos kada litro ang diesel. Gayunpaman, dahil sa mga pagtaya na papalo ng hanggang sa 80 pesos bawat litro ng diesel, asahan na magiging mas mataas ang provisional fare hike. Sinabi ni Mendoza na ia-adjust ng LTFRB ang rekomendasyon sa nabanggit na pagtaas para sa kapakanan ng mga driver ng PUVs na labis na apektado ng matinding oil price increase. Nangakong opisyal na agad niyang idudulog sa Department of Transportation ang urgent na usapin. Samantala, kinatigan naman ng Sandigan Bayan. 5th Division, ang hiling ng prosekusyon na pansamantalang kumpiskahin ang 16 na properties na magmamayari ni dating Congressman Saldico. Sa ilalim ng writ of preliminary attestment resolution, sinabi ng Anti-Graft Court na may sapat na batayan ang hihirit o ang inihirit ng prosekusyon dahil sa paglabag sa anti-graft law. Kabilang sa mga area na kinukonsiderang kumpiskahin ay ang 9 na condominium unit at 7 lupa na matatagpuan sa Batangas, Makati, Pasig at Quezon City. Ayon sa Sandigan Bayan, ginawa ito upang tiyakin ang pagbabayad nito sakaling mahatulan ng patong-patong na kaso kaugnay ng 289.5 million flood control project sa Oriental, Mindoro.
Muling sumansad naman sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, BAP, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59 pesos and 50 centavos kada isang US dollar. Ito na ang itinuturing na pinakamababang antas ng palitan matapos itong malampasan ang dating record low na 59.46 pesos noong nakaraang January 15. Balance. 30 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto, dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Music. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Magkahalong lungkot at galit. Maaring hindi lamang ako, kundi baka pati ikaw at ang ating mga kababayan. Sa laki ng problema natin ngayon na pitong hinaharap nating oil price increase, ang kabuntot nito alam nating lahat, chain reaction yan. So yun na nga, may babala na nga ang Department of Energy, 16% partner ang itataas sa singil ng kuryente. Wala pang ulat ang iba't ibang mga food manufacturing company kung magkanong itataas ang kanilang mga basic commodities. Tapos yung pamasahe, hindi naman po pwedeng hindi magtataas, partner, yung mga jeepney drivers. Lugi sila pag gano'n. Tsaka hindi na sila kakain naman. Paano naman yung kanilang mga pamilyang nag-aaral? Mga nao pa sa bahay yan, hindi naman mayayaman yan. Yan yung sinasabing naghahanap buhay sila, hindi para yumaman, kundi para makasurvive sa araw-araw. At nakita na rin natin, partner, na nagkakaroon na ng, sabihin na natin, knee-jerk reaction yung mga kababayan natin na pumipila na sa mga gasolinahan para pa-full tank na, ika nga, bago talagang magsimula ng magpatong ng increase sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. At meron na rin mga pasaway na nagsimula na rin magtaas, mag-increase ng presyo ng kanilang mga produkto. Ilang mga nai-report na natin dito, di ba? Mga gasolinahan din. May mga ilan akong mga nakakakwentuhang negosyante na po pwede ay baka maging option ng mga, lalo na yung mga small player ng gasolinahan, partner, ay magsara na lang muna. Sapagkat hindi nila kakayaning hindi magtataas dahil malulugi na sila. So ang gagawin nila, sarado na lang muna dahil kesa naman sa maubos ang kanilang stocks na sila'y higit pa sa lugi. Talagang mauubos ang kanilang kapital. Oo nga. Yung nga lang, syempre, again, nabanggit mo, chain reaction. Pag may magsasara, may mga mawawala ng hanap buhay, di ba? Yan ang masakit so, yan. Kailangan paano kung may mga binubuhay silang pamilya, may mga pinapaaral na mga anak, di ba? At yan alam, whether we like it, we admit it or not, pagka ganyang may krisis, may kahirapan, lumalala at dumadami ho ang krimen. Dahil alam naman natin yun, ang instinct po ng mga tao is to survive. Kinakailangan mong minsan kumapit sa patalim, pero hindi ho natin yan ina-advise. Sapagkat lagi nating pinopropagate dito, partner. Gaano man kahirap ang buhay, tumingala ka lang, hindi ka naman pababayaan ng may kapal Pero ito ang nagpapalungkot at nagpapagalit sa atin, partner. Isipin mo, yung pinag-uusapan nating flood control fund na kung hindi sana nila sinuba, kung hindi sana nila pinagkaisahang nakawin, malaki sana ang po pwedeng pinag-uusapan natin ngayon, partner, na pang-ayuda lalo sa mga mahihirap. Isipin mo yung 1.3 trillion flood control fund na di umano'y mayroong 850 billion na napaghati-hatian sa maleta. Partner, ilang sakong bigas na ang po pwedeng mabili nun para sa mahirap.
So aside from ayuda, syempre, at hopefully hindi naman umabot sa yung nabanggit mo na tumaas ang crime rate at magkagulo na magkaroon ng chaos, ika nga, ay dapat kumilos na ang ating gobyerno kung ano yung kanilang magagawa para kahit papaano ay magkaroon ng buffer, ika nga, yung impact ay hindi naman maramdaman agad at hindi tayo magkagulo-gulo agad dito lalong-lalo na sabi mo nga partner, pagdating sa pagkain, kailangan yan, di ba? Kailangan trabaho, makapaghanap buhay pa rin yung mga kababayan natin. So, unfortunately, eto na siya, nandito na partner. Akala natin, nasa Middle East yung crisis, napakalayo, pero ang laki pa rin ng epekto. Hindi lang sa Pilipinas, globally po ito. Ang tanong at ang dapat na humaharap sa publiko rito ay mismong ang Pangulo at mag-ulat siya, mayroon pa bang pera tayo? Meron pa ba tayong maipantutustos sa pangangailangan ng tao? Meron pa bang para sa sektor ng transportasyon, magsasaka, mangingisda, urban poor, meron pa ba tayong maitutustos sa kanila para naman matukuran yung kanilang sikmura? Ang nakakapag-alala pa yung excise tax syempre tatanggalin mo yun. Kung papayag yung Kongreso na bigyan ng emergency powers si Pangulong Marcos. Ibig sabihin, mababawasan yung papasok na pera ng revenue. Kita ng pamahalaan. Oo, sa gobyerno. And then, what? What comes next? Meron pa ba? Saan kukuha? Kailangan kasi ma-assure ng presidente ng bansang ito na mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong balon ng pera. Ay, wow. Hindi kayo magugutom. Balon talaga. Hindi kayo magugutom. Ang tanong, gaano po kalalim yung balon na yan? Diba? Hindi kayo magugutom, hindi kayo magdurusa, huwag kayong mag-alala. Anong ginawa ng presidente? Mawalang galang pumunta sa New York, haharap saan? Sa United Nations. Para makiusap daw sa sa UN Assembly. Sa UN Assembly na itigil na yung paggyera sa Middle East. Sana, Mr. President, pakinggan ka. Sana ay makuha mo at mapasa iyo ang atensyon lalo ng Pangulo ng Amerika, ng Israel, ng Iran at ng iba pang mga bansa. Tsaka kanina off the air go ahead, partner. Pinag-usapan namin ni partner yung kahandaan din ng bawat bansa kasi may mga bansa na nakikita nila yung scenario in the future kung ano yung maaaring mangyari, pero hopefully hindi. Pero wala namang magiging masama kung magiging preparado tayo. May mga bansa na may mga oil reserves. 1950s pa, katulad ng Japan, ginawa na nila yan. Pero ngayon, dahil bunsod sa unang krisis ng mga dahil sa Saudi Arabia ng mga 1970s and then earlier, nag-prepare na sila, oil reserves na sila. Amerika, meron din yan, di ba? Russia, of course. Pero tayo, ano ba ang preparasyon? Ano ba yung foresight ng ating mga mambabatas, ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno para protektahan, kumbaga ma-future-proof, ika nga, ang ating bansa? Siguro yun lang din yung tanong ko for the past few weeks habang nag-unfold itong sitwasyon sa Middle East. Dahil alam naman natin, natural na dahil nga naipit na nga po yung pagtransport, tama ba, ng bariles na mga krudo dun sa Middle East, sa Strait of Hormuz, kung saan doon ay dinadaan, at ngayon may gera na nga po dun sa Middle East, talagang kumbaga maiipit doon at hindi makakadaan doon yung napakahalaga po na commodity na ito na kailangan po natin sa lahat ng industriya dito sa bansa, manufacturing man yan, automotive, lahat, partner. So ang sa akin lang, ano ba yung ginagawa ng pamahalaan para ma-future proof, at ngayon nandito na yung crisis, anong gagawin natin? Ang sagot diyan, partner, ay manggagaling dapat sa Commander-in-Chief. Walang ibang po pwedeng mag-assured sa publiko kundi ang Commander-in-Chief.
Dapat siya ay humarap na sa tao, ipaliwanag niya, ito ang nangyayari. Ito ho ang nangyayari. Ito ang sitwasyon ngayon sa mundo. Ito ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Ito ang ating gobyerno. Ito ang ating ekonomiya. Ito ang pundong hawak natin. Ito ang kakailanganin nating gastusan. At huwag kayong mag-alala, meron pa. Sususpindihin natin ang excise tax, meron pa tayong sapat na pondo. May pagkukunan tayo, marami tayong reserbang peso, dollar, gold. Isama mo na pati krudo. Huwag kayong mag-alala at kung hindi man tayo makabili ng krudo sa gitnang silangan, may mga kinakausap na ang ating mga gabinete na kukuhanan ng krudo sa ibang panig ng mundo. Yung napaka-importante partner sa isang commander-in-chief na sinasabi niya sa kanyang mamamayan na huwag kayong mag-alala. Kung baga kay Mayor Isko, buti pa si Mayor Isko Moreno, mga inay, mga itay, mga lolo, mga lola, sabi niya, di ba? Pumanatag po kayo. Pag narinig mo yon sa isang lingkod bayan, lalo sa leader ng bansang ito, makakatulog ka maski pa paanong na mahimbing. Sapagkat alam mong pag nagsalita siya, may bigat yun. Hindi ba? Pero pag wala kang naririnig mo lang yung mga cabinet secretaries, minsan parang hindi pa nag-uusap sa Viber kung may Viber sila. Hindi ba? Medyo kanyan, medyo nakakapag-alalang labis po yan. Ito ang piston ba? Ano ba ang sabi ng piston? Ang samahan ng mga jeepney driver. Si Modi Floranda. Nasa linya natin, Modi. Magandang hapon. Magandang hapon, Sir Modi. Nalaglag yata sa linya si Modi. Oo. Diba? I-reconnect natin, So, pamasahe, provisional. Pero sabi ng LTFRB, dun sa report na binasa natin kanina, na yung original kasi na proposal is 60 pesos yung presyo ng produktong petrolyo, di ba mas mataas na yan simula bukas. So baka yung provisional na increase, baka dapat mas taasan pa. Kanina, so paano na yung mga namamasahe? At yung, of course, yung mga kababayan natin na ang mode of transportation ay yung mga public utility vehicles. Kaninang alas 3:50, dumaan ako sa isang gasolinahan. Ang diesel ay 72.90 na. Wow. Gasolina, dalawang klase sa bagay, diesel yung sa mga jeep Dalawang klase ng diesel. Yung pinakamura ay 64.90. Okay. At ang medyo mahal, 72.90 diesel. Ang gasolina, mayroon kang mabibili ng pinakamura ng 64.70, mayroong 71.04 at mayroong 74.5. Taas na. 4.15. Kanina lang yan. Ang sabi ng gasoline boy, ang advice daw sa kanila, bukas hanggang sa mga susunod na araw, this week, ay maglalaro nga ng 10 hanggang 20 mahigit ang kada litro. So, isipin mo ay kung madagdagan na, baka daw umabot ng 100 ng diesel Naku, at ba 80 pesos ang gasolina. Paano ba yan? Ang laki. Ayun. So, eto nga, yung provisional fare increase, nakabase kasi ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza sa presyo na 60 pesos kada litro ng diesel. Kung sa sinasabi mo magtataas yan, malamang i-adjust itong provisional fare increase. Hindi inabase sa 60 pesos, di ba? Malamang ipepeg nila to 80 pesos bawat litro ng diesel. Kung magtataas. Kanina binasa ho namin yung kay Saldico na kuan na mga ari-arian, anong gagawin? Ano siya? Ano ba tawag? Ano muna? Ano ba yun? Anong sabi natin? Kukumpiskahin. Temporarily confiscated. Ang kailangan natin ay pera, cold cash. Pang-ayuda sa mga driver, pang-ayuda sa mga manggagawa, pang-ayuda sa mga taong mahihirap. Yung mga ninako ng mga tinamaan ng lintik na yan, dapat yan sigurado naman yung mga politiko magnanako na yan, partner, may mga tinago pa sa bangko yan silang may mga reserve. Dapat yung mga tinamaan ng kulog, dapat yung mga tinamaan ng kulog na yan, hinahalukay yung si Modi Floranda ng piston. Modi, magandang gabi. Magandang gabi po, Sir Modi.
Magandang gabi po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa lahat. Ano na ho ang inyong plano? Ako ngayon pa lamang ay naiintindihan ko na ang kalam ng inyong sikmura. May mga hinahanda ba kayong mga kilos protesta, apila sa gobyerno? Paano? Anong inyong plano ngayon? Kanina umaga po ay nagkaroon tayo ng kilos sa harapan ng Petron. Just may isabi nyo, no? Kaugnay nga dito sa mga cherry ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay mula nung pumasok ang 2026 ay talagang wala nang humpay yung pagtaas at halos 10 beses na tumaas at ang mas nakakaano dito yung bukas na magaganap na pagtaas na halos umaabot po ng 23 pesos per liter yung panibagong itataas bukas. Kaya talagang hindi na namin malaman yung paano bubuhayin yung pamilya ng ating mga driver at mga operator sapagkat malaking halaga na yung talagang tuwirang nawawala sa kita. Okay. Nag-usap-usap ba kayo kanina ng iba pang mga kasamahan ninyo sa transport group? Anong inyong napagkasunduan? Kanina po nagkaroon tayo ng mga picket rally sa Petron po. Yun po yung ating ginawa kaninang umaga. Wala kayong mga wala kayong mga anong tawag roon? Meeting with the fellow transport group, yung iba pang mga kasama po ninyo sa transport sector, wala. Yung iba pang mga organisasyon, Sa bahagi namin sa Piston ay nagkaroon na po kami ng meeting nung araw ng linggo ay nagkaroon na po ng meeting yung ating mga opisyal sa buong National Capital Region at linggo rin po ng gabi ay nagkaroon naman tayo ng meeting hanggang sa regional via Zoom meeting para ilatag na itong kasalukuyang kakaharapin ng ating mga driver at mga operator at siyempre ng ating mga mamayan dito kaugnay nga dito sa malalaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kamodi, yung sinabi po ng LTFRB po na meron pong panukala na provisional na taas pasahe. Sabi po ni Ginoong Vigor Mendoza ng LTFRB, didepende daw po ito sa presyuhan. So sa tingin nyo po ba ito po ay sapat na mag-provisional increase o ano pa po ang sa tingin ninyo kakailanganin pa ng ating mga tsuper para kumbaga ma-survive po natin itong krisis na to kasi hindi po natin alam kung kailan matatapos po yung gulo po sa gitnang silangan at kung ano pa po yung mga maaaring maging epekto nito sa ating bansa. Ang tingin po natin ay dapat at kagyat na ipatupad nila yung usapin ng dagdag pamasahe dahil nga doon sa laki ng nawawala. Kung titingnan po natin, ang huli nating increase ng pamasahe ay October ng 2023 na kung saan ay halos ilang taon na rin na walang paggalaw yung ating pamasahe pero tuloy-tuloy naman na tumataas yung presyo ng petrolyo. Kasi kung titingnan po natin, kung sasapin po ng basihan, ay mula po noong October ng 2023 hanggang sa ngayon, ay halos sa 60.5 na po yung itinaas sa presyo ng diesel at halos gayon din po sa presyo ng gasolina. Kaya kung batayan sa usapin ng dagdag kita ng ating mga driver ay napapanahon po talaga na mabigyan ng dagdag kita yung ating mga chipper para tuloy-tuloy na mapagserbisyo at tuloy-tuloy na makapaghanap buhay ang ating mga driver. Okay. So hihingi kayo ng increase sa pamasahe, magkano ang inyong hinihingi? Batay po sa naging decision po ng aming National Council ay ang ating pong hingin ay 2 piso. 2 piso po yung ipapail namin ngayong March 16 sa LTFRB at siyempre yung ang ating pagpapail ay may kakibat na paliwanag kung bakit tumingi tayo ng dagdag kita dahil nga doon sa malaki ng naging taas ng presyo ng petrolyo doon din sa laki ng nawalang kita ng ating mga driver. At kakibat din yan, bagamat tayo ay hihingi ng dagdag kita, ay yung ating ding panawagan talaga sa pamahalaan mismo na dapat ay ipatupad yung nakabubuhay na sahod na 1,200 para matugunan yung pangangailangan po ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan para matugunan yung pangangailangan po nila.
Sa tingin, yung 2 piso, partner. Sa tingin niyo po ba sapat na yun, 2 pesos? Pero kasi syempre ang matatamaan naman nito yung mga sasakay po, yung mga commuters po natin. Sir Modi, paano po ba natin sa tingin niyo mababalanse? Pagtingnan po talaga natin, ay kulang, kulang yung 2 piso. Pero ibinabate rin po natin sa ating mga commuters. Dahil sabi nga natin, sa halimbawa sa ngayon, ay mismo yung minimum na sahod ng ating mga manggagawa sa National Capital Region ay pumapalo lamang na 690 yung sahod at simbaba yung sahod sa labas ng National Capital Region. Kaya't bakit 2 piso ang tingin natin kung nakaka 200 passenger po kami ay madadagdagan kami ng 400 pesos at kahit ay makakatulong doon sa pangangailangan po ng mga driver at mga operator. Nakakatulong pa rin po ba yung programa ng ating pamahalaan na modernisasyon para po sa ating mga PUVs po? Yung sinasabi po nila na subsidiya ay malinaw yung announcement mismo ng Malacanang, At pag-aaralan pa nila yan by April. April pa nila pag-aaralan kung kailan nila ipamamahagi yung sinasabi nilang fuel subsidy. Sa isang tingin ay makakatulong, halimbawa, sinasabi ng chairman ng LTFRB, ang mga traditional jeepney ay bibigyan nila ng subsidy na 5,000. Pero kung tinignan po natin yung 5,000, halos 3 days lamang na gagamitin ng ating mga driver at mga operator, lalo na kung tayo po ay nagkukonsume ng 30 liters per day. Kaya sa atin ay bagang makakatulong, ito po ay once sunumus lamang, mas ang itinutulak talaga natin, bukod doon sa sinasabi ng gobyerno na para hindi lamang ang isang sektor ang makinabang, ay yung pagtanggal doon sa masyadong mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim po ng excise tax at saka ng VAT sa langis. Sapagkat sa ngayon po ay ang excise tax ay 6 pesos per liter at 9 pesos naman sa bawat litro ng diesel. Kahit halos 15 pesos po yung nakapatong sa bawat litro na kinakarga natin. Kaya pag tinanggal yung mataas na buwis sa produktong petrolyo, mayroong 15 pesos per liter po yung may babalik sa ating mga driver at mga operator. So dahil dyan, Sir Modi, yung grupo nyo po ba, ang Piston po ba, suportado nyo yung suhestyon, yung plano po ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, na hingiin po sa Kongreso na bigyan po siya ng emergency powers para maibaba niya po ang excise tax sa petrolyo, produktong petrolyo, Sir Modi? Ang tingin natin ay hindi necessary na humingi po siya ng emergency power sa Kongreso at sa Senado kasi dahil alam naman natin gaano kahabang proseso ang dadaanan yan. Ang kailangan po ng ating mga mamamayan, ng ating mga driver, ay yung immediate o kagyat na solusyon ng ating pamahalaan. Kaya sinasabi natin ay pwedeng maglabas ng isang executive order ang Office of President na isuspindi yung implementation ng excise tax at saka ng IVAT sa langis na hindi kailangan dumaan sa Kongreso at Senado. Dahil kapag tinginan pa rin po natin sa ilalim ng old regulation law na kapag umabot po ng 80 per barrel sa international market ay automatic suspendido yung excise tax sa langis. Kaya't madali nang maglabas ng resolution ang Office of President doon sa usapin ng paano papahinto yung mataas na buwis. Isang executive order lamang ang pwedeng ilabas po ng ating Pangulo. Okay, and finally on my part, Sir Modi, meron po ba kayong balak sa Piston po na magsagawa rin? Kasi may mga ibang grupo mukhang may gusto po nila magsagawa ng mga tigil pasada bilang bilang pagprotesta sa mga nangyayari po ngayon at sa pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. And I also know, sir, ilan na po ba ang kabuang miyembro po ng ating transport group, yung Piston po sa buong Pilipinas? Sa bahagi po ng Piston ay halos naglalaro pa sa 80,000 nationwide yung ating kabuang membro. Medyo lumit ito gawa po ng pandemya at kaugnay din ito do sa usapin nga ng pagtutulak mismo ng gobyerno sa ilalim ng bugos at tuwad na modernization program. Kaya sa ngayon ay nasa 80,000 po tayo sa buong bansa na nasa traditional jeepney. Iba pa po yung ating mga membro na sa ilalim ng mga TUDA at mga UB,
ganun pa rin po naman, kalaki yung ating kasapian sa buong bansa. So, tigil protesta, meron po ba kayong balak? May mga ibang grupo, parang ito po yung pinaplano po nila sa mga susunod na araw? Ang piston po ay nag-umpisa na po kanina sa harapan po ng Petron sa may Isabi nyo. At ang buwan ng Marso, ang agresyon, yung sagot natin sa agresyon ng Estados Unidos at yung ay protesta ng mamamayan na may kakibat pong transport strike. Bago matapos po ang Marso ay maglulunsad po tayo ng pambansang koordinadong protesta na may kasamang welga. Okay. Partner. Pero Modi, ilan na ang inyong miyembro na hindi na makapamasada dahil wala nang maipanggasolina? Sa ngayon po ay talagang halos yung iba na dating bumibiyahe ng 18 to 12 to 18 hours, sa ngayon po ay halos 15 hours hanggang 16 hours na lang yung kanilang pagbibiyahe sapagkat talagang napupunta na lamang sa krudo yung kanilang kararampot na nalilikom sapagkat sa ngayon ang ating po mga driver ng mga traditional jeepney ay nakakapag-uwi na lang po ng 300 to 400 na ito ay kukonsume sa loob po ng 2 araw sapagkat meron silang karilibo kinabukasan, yung isa naman driver ang bibiyahe. Kahit yung 400 pesos po ay pinagkakasya nila sa loob po ng 2 araw ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Sabi ng gobyerno, meron namang iaayuda pa sa inyo sa fuel subsidy. Meron pa ba kayo nakukuha? May makukuha pa ba kayo? Yung fuel subsidy po ay alam naman natin, nag-start din sa panahon ni GMA at nag-start din po yan ng sakit ng ulo ng mga operator driver sapagkat hindi naman lahat ng mga operator ay nakatanggap po ng subsidiya, no? Na galing sa pamahalaan at nagiging tendensya ng away ng mga driver at mga operator sapagkat siyempre yung sinasabi nga ng gobyerno yung subsidy dapat sa mga driver ang nagiging katuwiran din naman ng operator, mataas din naman ang usapin ng pyesa ng mga sasakyan kaya nagiging tendensya pa ng tunggalian ng dalawang sektor na pinagsasamantalaan bunga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit ang sinasabi nga po natin, yung subsidy, oo, nakakatulong sa isang tingin, pero ito po ay once in a month lamang, isang beses lamang na ibibigay. Di hamak na mas dapat ang galawin talaga ng gobyerno ay yung pagtanggal sa buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang sektor ng transportasyon ang makinabang, kundi makinabang yung buong mga mamamayan sapagkat kapag yung buwis ang tinanggal po ay may epekto yan pagbaba ng mga bilihin at kahit papaano siya sapat yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Modi, huling panawagan sa ating gobyerno, ano ang mabilisang solusyon na kailangan ninyo? Ang panawagan po natin kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte, hindi kailangan na humingi ng emergency power. Mayroong mandatory ang administrasyon sa Bongbong Marcos para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tanggalin po yung inside stock, tanggalin yung VAT at tuwirang ibasura yung old regulation law sa isang executive order. Hindi kailangan ng emergency power. At ngayon tayo ay nanawagan mismo sa ating mga pasahero, sa ating mga commuter, sa ating mamamayan na samahan po nila ang mga driver at mga operator. Buligligin po natin ang gobyerno para ipabasura ang old regulation law at pagtanggal ng excess stock at saka ng VAT sa produktong petrolyo at bilihin. Alright, salamat Modi. Maraming salamat. Thank you, Sir Modi. Modi Florenda ng Piston. National President po yan ang samahan ng Piston ng mga driver at operator. Sana ay tingnan ninyo ito. I-consider ninyo yung mga panawagang ganyan. Lalo doon sa ating mga policy at sa ating mga lawmaker. Sabi niya, hindi na kailangan niyang emergency power. Executive order lang naman yan. Pwede naman gawin yan. So if our senators and congressmen ay nakikinig sa lalong madaling panahon, aksyonan po ninyo itong mga ganitong klase ng hinaing ng tao. Bago po tayo tuluyang talagang ako'y nag-aalalang labis sa gulong na idudulot nito, partner. Sapagkat ang taong gutom ay parang asong naninibasib yan pag wala nang makain. Babalik tayo 6:12 ng gabi. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. This time check is brought to you by Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikita kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
Iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong. Makinig kayo ha, partner, makinig po kayo. Yung mga congressman ninyo na kumita ng limpak-limpak at mali-malitang pera. Bumalato kayo, makibili man lang ng gasolina. Yung mga yan yan ang sinasabi mo nga, partner, yan na may mga reserve. Maraming reserve. Tsaka yung mga yan, partner, may gasoline allowance yan If you're a government officials, you have a gasoline allowance, transportation allowance, communications allowance, representation allowance. Lahat may allowance. May allowance sa lahat. Siyempre, kaya nga tayo nagtatrabaho para kumita tayo at magkabuwis. Para nga yung buwis natin maipasweldo sa mga tinamaan ng kulog na tinamaan ng Sus Maria Josep. Sandali lang po muna. At Flash Report! Flash Report! Meron nung dalawang bangkay na natagpuan sa loob ng sunog na kotse dyan sa Nueva Ecija. Nako, Grace Ansano. Grace. Henry Karen, wala ng buhay ang labi o bangkay nitong isang lalaki at isang babae na natagpuang patay nga sa loob ng kotse. Ito ay natagpuan sa gilid ng isang poultry dito sa bayan ng Peñaranda. Pasado 10:40 na yung tanghali. At batay nga doon sa initial report na aking natanggap, lumalabas na may tama pa ng bala sa katawan ang dalawa at posibleng pagkatapos itong barilin ay sinunog ang kanilang sinasakyang kotse. At sa ngayon, backtracking ang ginagawa ngayon ng PNP. Bagamat hindi pa rin identified ang pagkakakilanlan ng dalawang biktimang ito. Pero mayroon nang sinusundan ang mga investigador ng bayan ng Peñaranda. Ito ay isa sa mga insidente na ngayon pinapatutukan ng provincial director ng PNP, maging ang regional director ng PNP na si Brigadier General Jess Mendez ay mayroon na ring atas sa kanyang text message sa akin. Sinabi niya na ang mga ito ay kanyang pinapatutukan at kinakailangan malaman kung sino ang nasa likod ng ganitong karumal-dumal na pagtatay. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. Flash Report! Flash Report! Nako, nakakapanlo mo naman ng balita yan. Nakikiramay tayo kung sino man po yung mga biktimang yan. Samantala, pasiglahin muna natin ang mood ng ating programa, partner. Puro bad news tayo ngayon Sabi niya, kayo pala yung namimigay. Dapat daw hindi malay-maliit ang perang pinamimigay natin. Ano? Dapat daw bariles na gasolina. Truck na pera na drum na. Drum na. Noche, teka muna. Gasolina. Bago tayo tumawag ng kumusta ang pag-iikot mo sa mga gasolinahan, bago tayo tumawag ng winner mo, anong lagay sa mga gasolinahan? Sakit sa ulo. Sakit daw sa ulo. Yun ang reaksyon ng ating mga kababayan chauffeur. Lalo na yung victim rider, Henry. Dahil ang sabi nila, kung pagtuloy-tuloy ba na pagdaan, baka makikip na may mga nadaanan ka bang pila-pila na sa mga gasolinahan o kaya naman ay wala nang nagpapakarga dahil hindi kaya at magkano ang laruan ngayon ng presyo? Yung inaasahan na Henry at Lidley, yung pila-pila ng mga sasakyan, yung paggarahe mamaya na mapapatayarong jeep, mas pati yung mga taxi driver, yun ang inaasahan
kanina, nadaanan din natin sa may area ng Road 10. Mga tracking din ang pumipila, mga trailer truck, habang may mga ilan sa mga private vehicles na nagpagasolina ng maaga at ayaw sumabay sa volume ng mga sasakyan mamaya bago mag-hating gabi, Henry. At tuloy na natin, Henry, yung ating winner. Sige, kasama mo na ba dyan? Oo, meron na tayong naispatan na winner. Tawagin na natin. Oo, itong parang tawan-tawa si Sir. Ito ay may-ari din ng motorsiklo. Ano mo pangalan nila? AC po. Oo. Ano ang nasasabi mo sa pagtaas ng presyo ng Dr. Pretorio? Mabigat po talaga sa bulsa yan. Kasi katulad po sa akin, dati po ako nagsa-tricycle. Ngayon po mag-iiba na po ako ng wala po ako yung trabaho. Kasi ang taas pa po ng gasolina, ano po pong siguritahin ko? Wala na talaga. Ano lang, mapapasana all ka na lang. Sana all na lang po. Matagal ka naman nakikinig ng DCRH. Apo. 4 na taon na po halos. Yan, sino ba yung idol mo? Ay, ang pinaka-idol ko po si Miss K po. Si Karen o yung boss. Thank you very much. Idol ka. Ida mo nga naman yan. Pero si Sir Henry po, idol ko po pero mas idol ko po si Miss Karen. Yun lang. May pambawi sa'yo. Che, bigyan mo nga, ibawas mo nga ng diesel dyan sa dala mo sasakyan si Sir, bigyan mo. Bigyan mo nga siya. Kahit santabo lang. Bigyan natin ng 1,000 pesos. Yahoo! Yan, salamat. Ito yung kanyang cellphone, no? Yan. Wow, oo nga. Ayan, ang ebidensya. Panggasolina. Ayos. Meron pa. Siyempre, ito na lang kaya ang gamitin mo pang gasolina. MX3 sa katawan. Gasolina sa katawan. Salamat po. Hindi na rin, ha? Pero kapag t-shirt, habang ikaw ay nagmamaneho, kasama mo kasi kahit saan, tagulan sa kilot. Siyempre, kasama pa yung aming DCRH na payong. Umbrella. Kung mapunta, mapagasolinahan, o kaya kung saan gusto pumunta, kasama mo ang DCRH at payong. Okay, ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat sa buo-buo po ng DCRH. Dahil lang po sa inyo, sa Henry at sa kay Miss K. Thank you! Love you! Love you! Okay, so mula dito sa may Top Akong, Barangay Marulas sa Valenzuela City, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos na natin nakatutok sa DCRH, malay nyo naman kayo na susunod na kaswerte sa aming DCRH Malakas Promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo. Yan, okay. Ako naman si RH27 na sigakas para sa DCRH, una sa Pilipinas. Thank you very much at maraming salamat sa mga taga Marulas, Valenzuela City. Samantala, ang FB pages ng 4 na high-profile social media influencer na nagpo-promote ng illegal online gambling, naku, ipina-take down na po ng CICC. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Ms. Karen, permanente ng binuwag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang FB pages ng 4 na may impluensyang vloggers dahil sa walang humpay na pagpopromote ng illegal na pagsusugal online. Ayon kay CICC Acting Executive Director Attorney Renato Paraiso, kabilang sa tinanggalan ng access sa kanilang social media pages ay ang Miss Jean Bilog na mayroong 6.8 million followers, Vic Desocatan na mayroong 6.9 followers, Perks Gaming 1.1 million followers at Awit Gamers na mayroong 450,000 followers. Ang 4 ay pawang nag-aanunsyo ng hindi lisensyadong online casino at isabong platform, sabi ng CICC. Isinagawang operasyon sa pakikipagtulungan ng global tech giant na Meta. Ayon sa CICC, bahagi ito ng mas pinalawak na kampanya laban sa illegal na pagsusugal online. Dahil dito'y nananawagan ng CICC sa publiko na i-report sa hotline 1326 ang kahalintulad ng mga influencers. Sa ngayon ay niyahanda na rin ng CICC ang karagdagan panglistahan ng mga vloggers na posibleng ipatawag at patawan ng gaya ng sinapit ng 4 na mga social media influencers.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Thank you, Val Gonzales. Nako, teka muna, may kring-kring pa tayo. Dumako na muna tayo. Balita mula sa ibayong dagat, Jackie Resio. Ano ang balita ni Jackie, partner? Sino ba, si Jackie o si Don? Si Jackie. Ayan. Jackie. Vietnam planong itanggal ang fuel tariffs sa gitna ng supply disruption dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Jackie Resio, balita mo yan, Jackie. Posibleng tanggalin ng Vietnam ang taripa sa kanilang fuel imports ngayong nagkakaroon ng problema sa supply dulot ng digmaan sa Middle East. Ayon sa kanilang Ministry of Finance, pinag-aaralan na nila ang tuluyang pagtanggal ng buwis upang mapatibay ang domestic market at matiyak ang national energy security. Oras na maaprobahan ng gobyerno, tatanggalin ito ng hanggang sa buwan ng Abril, lalo't walang katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ang gera at pagsasara ng Strait of Hormuz na dinaraanan ng higit sa 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Ngayong araw pa lamang ay sumipa na sa higit $112 ang halaga ng kada bariles ng crude oil sa pandaigdigang merkado at tumaas na rin sa 21% ang halaga ng gasolina sa Vietnam dahil sa nagpapatuloy na US, Israel at Iran conflict na siyang pinakamataas na nitong price hike simula pa noong July 2022. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jackie. At eto na ang ating... Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Hello po, nasa linya na natin from Palawan, partner. Palawan, nasaan ba ito? Nasa Puerto, nasa Coron, nasa Amanpulo. Hindi, nasa El Nido. Nasa Social? El Nido. Ay, di, mali tayong pareho. Sa Quezon, Palawan. Quezon, Palawan. Si Edmond Bolao. Edmond! Sir Edmond, yes, hello po. po. Ay, hello. Tama ba, Edmond Bulao Lagadi? Ayan yun yung buong pangalan. Si Edmond Bulao Lagadi po ito ng bayan ng Quezon, particular sa barangay Pinaglabanan po, Sitio Kabawingan. Yan, gusto namin Mabuhay! Oo, ang mga taga Quezon, Palawan. Kaya ang tanong natin sa ating contestant number 1. Edmond, ano ang istasyon ng radyo na numero 1? Ayan sa pinaka-latest survey. At syempre, numero 1 rin, nakauna-unahan dyan sa Quezon, Palawan. Walang iba po kundi ang DCRH at syempre MBC Manila Broadcasting Company. Aba! Ay, kita mo nga naman. Bongga? Kompletong-kompleto. Oo nga. Oo, from Elizalde Group of Company. Ayan, thank you Edmond. Ang galing ng sagot. Edmond, magkano ng gasolina at diesel dyan? Sa ngayon po ang ating pong gasolina is nasa nasa 90 na po. Nagsisimula pa lamang po ito. Yun po sa survey po is dadagdag pa nga din daw po sa mga susunod na linggo. Yung RH kabalita ngayong hapon. Edmond Lagadi nagbabalita. Ay, mukhang Edmond, boss, mukhang Edmond, nag-ano siya. Tika mo na, serious 90 note. pesos? Serious note. Saan yung 90 pesos? Anong bayan? Sa ngayon po, pa lang to, binabalak pa po siya. 75 po siya, bago mag-i-increase po yan siya. 75. Ngayon, naglalaro na sa 75 plus. Opo, sir. So, Edmond, abot ng 90. Yung balak na yan, na 90, kailan yan? Kailan? Wala po tayong kasiguraduhan dyan dahil inaalam pa din po natin kung ano yung status po ng ating oil price hike po sa buong Pilipinas, kung ano po ang maging... Edmond, anong trabaho mo? Sa ngayon po, ako po ay sa ngayon wala po akong trabaho dahil po tayo sa mga problema na kinakaharap natin. So, BS Tourism Management po ako and then nagkaroon na rin po tayo ng experience bilang reporter po. Yeah. Kaya naman pala. Sige. Edmond, salamat ha. Congratulations. Congratulations, Edmond. Maraming po salamat and mabuhay po kayo dyan in BCDCRH Philippines.
Edmond Bolao Lagadi. 70 pesos, magiging 90 daw. Ba, kahit naman dito sa Metro Manila, so ayun huwag naman naman siya. Baka bago mag-Friday, Naku, ano ba yun? ang panalangin natin sa pababa, hindi sa pataas. Anyway, sabay nyo na ang kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi namin paalala po sa inyo kung gusto natin pare-parehong umasenso ang buhay. Yan naman ang ating pakay kung bakit tayo naghahanap buhay. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Paggawa ng masama sa kapwa, hindi nagbubunga po ng magandang bagay, pero ang paggawa ng mabuti ay hindi naman nagbubunga ng masama. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya lagi, lalo na ngayong napakahirap ng buhay dahil health is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal, pero magsisitin muna po ang ating mga justices. Si Fiscal Wina at saka si Prosecutor Josa. And baka kasama rin si attorney si doon. Court of Appeal Justice grabe. Ombudsman Sandigan Bayan. Grabe promotion naman yan. Oo. Tatlo ba kayo? Doon Ilan kayo, Josa? Tatlo yan, Tatlo kayo, upo. Para pag may tiebreaker daw pagka magdi-decision sila. Pag magdidebate sila. Bye! Bye-bye po. Balansyado. Ang oras na yan